kanina may nagpa-trade po sa atin. Nagpapa-convert po siya ng halagang 3,000 pesos po. So, 3,000 pesos na G-Gives niya, gusto niyang ipa-convert into GCash. Well, taga dito lang din po siya sa, Angeles City sa Clark, Pampanga. Tapos, nag-text muna siya. So, nakuha niya yung number ko sa online lang din po, dito sa YouTube channel. Tapos, nag-inquire siya, 3,000. Tapos, sinabi ko, meron pong charge yun, meron deductions po yun. Tapos, sinabi ko kung magkano yung deduction. Sabi niya, okay lang naman, walang problema. Tapos, niya, paano yung process? So, sabi ko, through GCash Bills Pay po tayo. So, mangyayari, magbabayad. Kumbaga, yung GCash po, yung G-Gives po ninyo, ipambabayad po ninyo sa bills ko. Tapos, ako naman, ibibigay ko po sa inyo yung ipambabayad ko sana sa aking bills, no? So, halimbawa, may babayaran ako sa Meralco na 5,000. Imbis na yung pera ko, yung ipambabayad ko sa Meralco, yung G-Gives mo, siyang ipambabayad ko sa Meralco ko. Tapos, yung pambayad ko na pera doon, siyang ibibigay ko sa iyo. Gets nyo? Ganun lang po yung transaction. So, eto na nga, sabi niya, ay, tama ba yun? Sabi niya gano'n. Tama ba yun? Account mo yung ilalagay ko, di yung pera sa'yo papasok. Sabi niya gano'n. Sabi ko naman sa kanya, kuya, ganun po talaga. Kasi gusto niyo nga po ipa-convert, di ba? Gusto niyo po ipa-trade. Yung pera, yung G-Gives po ninyo, hindi niyo po yan kasi magagamit as cash. So, ang magagawin po natin, ako meron akong cash, ikaw wala kang cash, pero may G-Gives ka. Yung G-Gives mo, bayaran natin yung bills ko, tapos yung ipambabayad ko sa bills ko, ibibigay ko sa'yo. No? Ganun lang po yun kasimple. Ngayon, sabi niya, sige, tiwala ako sa'yo, nag-video call pa kami. So, sinend ko sa kanya yung link ko ng Facebook ko. Sabi ko sa kanya, kuya, wag mo i-search yung pangalan ko. Ang gawin mo kasi, i-click mo tong link. Wala daw siya natatanggap na link. Bakit ganun, no? Nag-text ako sa kanya, yung link kasama ha. Sabi ko, kuya, i-click mo po itong link na ito. Kasama ng text, www.facebook.com/djchicoarellano. Nilagay ko doon, i-click mo lang po iyan. Sabi ko pang ganun. Tapos, wala daw siya natatanggap. Guys, ganun ba yun talaga? Sa experience po ninyo, pag nag-text ka ng link, hindi nila natatanggap. Nagtataka lang ako, hindi daw niya natatanggap. Wala daw siya nare-receive. Sabi ko, ba't kaya ganun, no? Unless, link lang talaga sinend ko yung walang kasamang ibang words. Pero ito kasi may kasamang words. So, tingin ko, kapag link lang, maaaring hindi dumating sa kanya. Pero kapag may kasamang regular text message, marireceive naman niya. O anyhow, hindi pa rin. O sabi ko, i-search mo yung pangalan ko sa Facebook. Sabi ko sa kanya. Hindi pa rin daw niya ma-search. O diba? Sabi ko na lang ganyan. O sige, ganito na lang. Pumunta ka sa YouTube channel ko. Doon sa YouTube channel ko, binigay ko sa kanya kung ano yung isa-search niya sa YouTube channel ko. Yung pangalan ko, yung Chico. Sinearch niya ngayon doon. Paghanap niya, doon sa latest video ko, nandun yung link sa nakapin sa comment section. I-click mo yun, tapos mapupunta ka ngayon sa Facebook page ko. Ang haba ng paliwanagan, naloka ako. Para lang makapag-video call kami. Kasi nga, gusto niya makasigurado. Una sa text lang kami magkausap eh. So, tinanong niya, legit ba to sir? Sabi niya ganun. O sabi ko, para makasigurado ka kuya, makipag-video call ka sa akin. Gawin natin siya nang naka-video call o nag-video call kami. Kaya lang, parang hindi pa rin siya convinced. Kasi nga, nung magkausap kami, sabi, account mo sir, yung ilalagay. Oh, account ko. Alam mo yun, alang account mo. Ako na ngayon magbibigay ng pera sa'yo, yung G-Gives mo, ilalagay mo pa sa account mo, di na doble na yung pera mo. Magiging 6,000 na yung pera mo kung gano'n, di ba? So yun, napaliwanagan ko naman siya. Tapos after niyan, sabi ko pa legit check. Kasi usually ganun talaga, nagpapa-legit check ako. Kung yung pinapapunta ko yung mga customers ko, yung mga client ko sa aking YouTube channel para mag-comment na legit po si Chico, ganyan, magtiwala po kayo sa kanya, totoo po, natanggap po yung pera. Kumbaga, pinapa-legit check ko yung mga client ko para din, kumbaga, testimony, no? Merong pruweba na legit, ganon. Kasi pagka na-scam kayo, di ba? Pagka na-scam kayo, agad kayo nakapost. Ay, sige, ganito, scammer yan, ganyan, ganyan. O dapat, pagka naman successful, ganon din ang gawin natin, di ba? Mag-comment din tayo na successful, legit yan siya, ganito, ganyan. So, yun na nga po yung nangyari. Tapos, naging successful naman yung transaction namin ni Kuya. Tapos, ito yung catch doon. Agad-agad nasend ko po. Nung babayaran niya na yung bills ko, guys, ayun, babayaran na yan. Nilagay niya amount, account number, email address. Tapos, nung nilagay, may 12 pesos kasi na convenience fee. So, niless ko na yung sa 3,000, less 12 pesos. So, 2,988. Eto na, nung babayaran na niya, next. Nung magpipay na siya, ang lumabas, oops, may oops, oops, I did it again. Oops, there seems to be same transaction. Ano nyo din ba yon? Na-experience nyo ba yun sa GCash? Na-experience ko din kasi yun, nagbabayad ako ng Easy Trip, magka-cash in ako sa aking RFID ng 500. Tapos sabi niya, oops, there seem to be, similar transaction. May ganun. Na-experience nyo ba yun? Ngayon, first time lang naman niya gagawin. May client yun. Diba sabi ko ganun, ba't kaya ganun? Error. Try again after 1 hour, eka. O di, ayun na nga. Tapos maya-maya, sabi ko, sige kuya, send ko na lang sa'yo yung details ko, tapos try mo ulit after 1 hour. Bye-bye. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos maya-maya, nag-chat siya sa akin na,
DJ, sabi niya gano'n, successful naman, nakaltas na sa G-Gives ko, kanya, nakaltas na daw yung 3,000 doon sa G-Gives niya. Tapos, sabi ko, wala naman ako natanggap sa email ko, wala rin natanggap sa Viber ko na successful na nakapagbayad, ganyan-ganyan. Tapos, ay, wag ka namang ganyan, sabi niya gano'n, wag ka namang ganyan. Meron na nakaltas na sa akin eh. Alam mo, parang ano kagad siya, anong tawag doon? Attack mode, ganon. Syempre, hindi natin maalis na isipin na pwedeng ma-scam siya, di ba? Ay, buti na lang si DJ Chico yun. So, anong nangyari? Sabi ko, kuya, kalma, di ba? Ganito gawin natin. Wala akong natanggap na email, no? So, paano ko ibibigay sa iyo yung pera kung wala naman akong katibayan na na-process nga talaga yon? Tama, di ba? To be fair din naman sa akin na nagte-trade. O, di, okay, fine, ganito ang gawin natin. Kasi minsan mga tao, di masyadong, hindi, emosyon agad, no? Emosyon agad, nauuna yung damdamin bago mag-isip. Siyempre nga naman, baka mawala yung pera. O, eto na nga. Ang nangyari po, sabi ko sa kanya, pumunta ka sa GCash inbox mo, makikita mo doon yung transaction kung meron nga talagang successful transaction. Pangalawa, pumunta ka sa transaction history. I-click mo din yun sa transaction history kung merong transaction doon na pinapabayad ko sa iyo. O, ayun. So, nagbayad nga. Lumabas nga, no? Doon sa kanyang GCash inbox na successful, sa transaction history na successful, same reference number, same date, same time, same amount. So, walang karakarakas. Agad-agad, mga kaibigan, ipinadala na natin sa kanya yung pera niya. Ganun lang po kadali, mga kaibigan. Kaya, kung nais din po ninyo magpa-convert o magpa-trade, ayan. Nag-chat nga si Kuya, sabi ni Kuya sa akin, Sir, kasi alam niya na video record ko yung transaction namin. Tapos nagsisend din kasi siya ng, syempre, number niya, yung mga personal details niya. Sabi niya sa akin, kung pwedeng i-private ko daw siya. Huwag ko na daw i-public yung transactions namin, yung pag-transfer ko ng pera sa kanya. Andun kasi yung account number niya, cellphone number niya. Kumbaga, I understand din naman. Kaya imbes na ilagay ko dito yung mukha niya, yung video call namin, ilalagay ko pa din, pero naka-blurred na. Ganon din, di ba? Ilalagay ko siguro part, pero tatakpan ko na lang yung mga sensitive matters like yung mukha niya, no? O kaya doon sa may proof of payment, tatakpan ko na yung kanyang number, di ba? Para hindi niyo siya makontak. Di ba? Baka mamaya i-PM niyo siya, di ba? Pero sabi ko sa kanya, mag-comment ka kuya na successful ha, para naman matuwa ako, di ba? Para naman legit tayo. Ayun. So yun yung nangyari kay kuya. Wala lang, nakwento ko lang naman para lang ma-promote din yung ating G-Gives Cash Convert. Meron tayo yan at meron din tayong more time. Wala akong more time na tagal ko na sa GoTime pero hindi ako mabigyan ng more time. Siguro dahil nga marami akong utang in the past. Tapos, meron din pala akong, yung bukod sa more time, yung Atomy. Ayan, Atomy. Ano ba basa talaga doon? Atomy. O Atom. Parang yung Adobe, di ba? Adobe Premiere. Adobe. Ano ba basa doon? O basta yung Atomy. Yan. Meron na kayong gusto mong magpa-trade, magpa-convert, pwede po iyan, mga kaibigan. Kung meron pa kayong katanungan, comment down below. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.